Pero grabe, sulit na sulit to. How I pay yung credit card bills. May added na melted cheese slices. Super sarap. So I'm gonna sell my luxury bags. Wow! Mukha siyang ipis! Ang dami nang nakuhang buhok. Good morning, everyone. So welcome back to another vlog. I don't know if you guys remember this, yung binili natin sa SNR. Grabe, sulit na sulit to. Ang dami pala niyang serving. Sabi dito, 4 servings per container, pero nakadami na ako kasi I don't know if yung size ng baso natin sa Pinas iba sa size ng baso ng ibang bansa. Pero ayan, nakailang servings na ako ng ganito. Grabe, sulit na sulit to. I think this is 500 or 600 pesos sa SNR. I know, medyo expensive siya. Pero, compare nyo naman kasi sa Starbucks na 200 pesos per serving, diba? I'm gonna buy yung ibang flavor niya. I will try the other flavors. You would imagine ready-made na coffee na lasa, diba? Parang hindi siya lasang ganun. Lasa siyang freshly made na coffee, kaya gusto ko siya. Medyo chocolatey siya dahil nga mocha. I would like to try yung parang cold brew nila talaga. Some other time, dadaan tayong SNR, bibili tayong ganito. Meron pa nga Meron pang isa. Pwede pa siyang isa. Hulaan nyo anong araw today. If nanonood kayo ng Living Alone Vlogs, alam nyo kung anong araw ngayon. It's laundry day! Oh my gosh, laundry na naman. Natataon talaga yung day ko ng pagbablog sa laundry day. Hindi ko sinasadya. Natataon lang talaga. So ayan, mag-shoutout muna tayo sa mga comments sa last video. So shoutout kay Let Lai, Neil Aljon, Julian, JJ, About Pure, Marjoline, Rex, Lou, John Edmer, Prince CJ, Gigi, Cedric, Just G, Eric, Glenn, Chris, Cyron, and sa mama niya na si Tita Melinda. Hello po. Jerome. And lastly kay Dax. So yan, kung gusto mo shoutout sa next video, mag-comment lang kayo down below ng benta. So yan, kung gusto mo shoutout, mag-comment na kayo. And yeah, back to the video. Tingnan nyo ang laundry natin ngayon, gabundok. Hindi naman lahat to dadalhin sa laundry kasi yung mga galing ng ukay. Ayan, nag-ukay tayo. Ang dami. Yung mga ukay, dadalhin ko sa house kasi iba yung paglaban namin sa mga ukay na damit. I'm gonna enjoy my coffee. Grabe, if you have SNR membership, try nyo to. Super sarap. I know it's kinda expensive, pero compare nyo naman talaga kasi sa presyo ng iced coffee sa ibang cafe or sa Starbucks, sabihin na natin. 2-3 kape lang yun. Dito, ang dami na. Super nice. Ayan. Papadating na naman si Aling Judith. Diyan na naman siya. Ay, nako. I don't know if epekto ba to ng living alone, pero ang bilis ng due date. Oh my gosh, parang due date after due date after due date. Tuloy-tuloy. Kabayad ko lang ng kuryente, be. Another due date na naman, pero wala tayong magagawa. I'm actually gonna show you guys how I pay yung credit card bills. When you pay with credit card, nagbibigay sila nitong maliit na version ng resibo. Chris said, wala bang auto debit? Meron, pero I just like nagtataka din kayo bakit physical cash yung iniipon challenge ko, diba? Meron akong separate na savings for yung savings ko in general na naka-bank account. Pero katulad ng mga ipon challenge and yung mga bills na katulad nito, I really wanna feel the spending. I don't know, parang mag-guilty siguro yung sarili ko. Kapag auto-debit, hindi mo siya ramdam. Parang gumaganon lang yung pera. Pero kapag ganito, katulad nito, ayan, yung SNR natin. O, diba? Ganyan ako nag-organize ng credit card bills. Kapag kasi yung auto-debit, parang, although it's more convenient, ayoko siya kasi, yun nga, you don't feel the spending, so you end up spending more. And also pala, I finished this book. Grabe! This book, my gosh. I will do a review on this sa TikTok ko kasi alam niyo naman, BookTok content creator ako doon. So, grabe, Riley Sager did it again. Natakot ako dito sa book na to kasi Middle of the Night yung title niya. It's about 2 kids na nag-camping sa backyard nila. Tapos yun, nawala yung isa. Pinuksan ko lahat ng ilaw ng bahay dahil merong part dito na binasa ko tapos natakot talaga ako nang ilabot ako.
Pinagbubuksan ko yung ilaw, be. If you're looking for a thriller, read Riley Sager is the guy. O, diba Riley Sager lahat? Grabe, he is my favorite thriller author talaga. We actually have a lot of errands today. Ayun nga, papalaundry ako. Papaduplicate ako ng keys ng house. New Fear Unlocked, guys. Parang napanood ko sa TikTok na kailangan mo daw magkaroon ng spare key na ibibigay mo sa trusted mo na neighbor. If ever wala ka sa house, tas may nangyayari sa house mo, tas wala silang keys, syempre paano sila papasok ng bahay? If ever magkasunog, for example, tok-tok, oh my gosh, paano sila makakapasok? Diba? So, yun, papa-spare key ako. Don't worry, ang bibigyan ko naman ng susi is yung pinsan ko na si May kasi taga dito sila, diba? Tapos magbibigay din ako kay Mama and even kay Papa, magbibigay ako. Basta papaduplicate tayo ng madami. New Fear Unlocked talaga. Natakot ako talaga kasi, oh my gosh, wala akong pinagbigyan ng spare key ko. So, kung may nangyari sa bahay, walang makakapasok. Ayun, hindi naman strangers yung mga pagbibigyan ko. Syempre, mga relatives ko yung pagbibigyan ko na taga dito din. Knock on wood. Pero if in case lang, diba? Whether I'm credit card, tas I'm actually gonna withdraw money kasi may binili ako for my birthday. Kaso, for some reason, they don't accept bank transfers or Gcash payment, ganun. Gusto nila cash. Malaki-laking pera. So, pero, I'm so excited. Bye-bye, baby! Hi, baby! Bye-bye! Iwan! Ama, iiwan! Ay, nako. Sobrang dami kong gagawin today. Di ko na alam. Hindi ko na alam ano yung uunahin ko. Oh my gosh, I'm stressed. Sabi ko na eh. Time to pay the water bill. Water bill reveal, ayan. 437. Grabe, naabutan pa ng ulan. Okay, we just got home. Ito yung lunch natin today. Super sarap. Sabi ko naman sa inyo perks of having a chef. I think this is baked chicken barbecue potatoes. Oh my gosh, I'm so excited. Tapos yung dalawa, may added na melted cheese slices. Mangantamu, grabe oh. Tingnan nyo naman. Oh my gosh. Let's try it. Guys. My gosh. Perks of having a chef. Masarap lagi yung pagkain. Meron siyang leftover chicken. Tapos kumuha lang akong konting rice kasi hindi talaga ako mabubuhay nang walang kanin, be. Yung chicken barbecue itself, super sarap na. Grabe. Ang dami kong nadidiscover ng mga parang bagong vloggers. As in, yung bago lang talaga sila sa YouTube. Tapos, grabe, ang gaganda na ng content nila. Parang nung ako yung nag-start, hindi naman ganun kaganda yung content ko. Naka-curious din ako, paano nyo ako na-discover? Ano yung pinakaunang video na napanood nyo sa channel ko? Paano nyo na-discover si Cedrix Alihio? Let me know down in the comments. Naka-curious talaga ako, paano nyo ako na-discover? Let me know. Comment nyo down below. Ayan, I'm just gonna eat. Ano, super sarap. Parang siyang potatoes cut in half. Hinalo yung sa loob, tapos ginawang mash, tapos hinalo sa chicken barbecue with cheese. Oh my god. I'm done eating and meron pa akong natirang isa. Pero feeling ko magkaka-food coma na ako. Siyempre pagod, tapos busog pa. Yan, pag nandito si Liam, masarap lagi yung pagkain. Pero, laging magkaiba yung pagkain namin. So, ito yung lunch ko. Tapos ito yung lunch niya. Laging magkaiba kasi magkaiba kami ng taste buds. Ayan, niluto niya para sa sarili niya. I don't know what this is. Hindi ko talaga alam kung ano to. Pero I feel like ginataang gulay na may baboy. Ayan siya. Ang bango naman, hindi siya amoy ginataan. I wanna show you guys something. Look! Meron ng company ID ng Horizon. And para to sa Visa actually. Meron na tayong ID. Oh, sino ka dyan? Talent
Talent si kuya yun. Kaya ako nag-vlog today kasi I want to... Yung bibilin ko kasi para sa sarili ko is another bag. Dahil bibili ako ng bagong bag, I'm gonna sell some of my bags kasi one in, one out. Pero madami akong ide-declutter kasi, ayun nga, if you guys don't know, nagre-resell din ako ng bags before. Until naman now, pero hindi ko na religiously ginagawa. Magsasell tayo ng mga luxury bags ko. And ayun, papakita ko sa inyo kung alin yung mga ide-declutter ko. Sabi sa inyo guys food coma is real. Nakatulog ako ng 2 oras. Natulog ako ng 3. Tignan nyo, 5:20 na. Ang dami ko pang kailangan gawin. Ang dami ko kasi talagang nilakad kanina. Nag-grocery din ako ng konti para may food si Archie. Tignan nyo si Archie. Nagmamarites si Archie. Ang gagawin natin right now is we're gonna try to pick bags that I will declutter. Although, syempre, gusto ko pa din magkaroon ng magandang bag collection, diba? So, as you can see, this is my bag collection. Ayan, habang naglalaro si Liam ng Roblox siya. And di pa siya masyadong nakaayos kasi I really want to declutter nga. Dito din, ayan. Gusto ko din dito yung mga talagang, yung mga special bags ko. Ganyan, lagay ko dito kasi may ilaw. Ito, it looks really empty dito kasi nag-declutter na din ako before. And also, these bags pa pala yung nakasabit dito. Meron pa ako mga Fendi dito. Ayan, nag-mic na ako para maayos yung marinig. First na itatry kong ibenta is actually this one. So this one I got in the other haul. Pero binili ko lang talaga siya. Although I like the color, binili ko lang talaga siya para i-resell. Kasi murang-mura siyang binibenta back then. I would love to wear this. Nauso yung mga kilikili bags na Y2K. I really love the color. Magma-markup lang ako ng very light, ng konti lang, para maipasa natin sa mga resellers. First, ipopost ko muna siya sa carousel. Tapos, iaalok ko din sila sa mga resellers. Ganun ako nagbebenta ng bag before. First bag is gonna be this Prada Hobo. I'm probably gonna sell this one for 14 to 15,000 pesos. Yung mga ganito right now, nasa 18 to 25,000 pesos. Mura na siya actually sa ganung presyo. Next is gonna be a surprise. You guys know how much I love Fendi. And I'm actually gonna sell this one. This one is a Fendi. I actually think this is a toiletry pouch, pero you could use it as a handbag. Binili ko din siya thinking that I would resell it din. Hindi ko siya for keeps. You could also wear it like that. It's in really good condition. It's rank A condition, just like the Prada one. I'm gonna probably sell this for 7,000 pesos. 7 to 8,000 pesos. For full transparency, sasabihin ko na yung price and yung market price. Market price niya recently, last time I checked, is 14K na siya. This one, I've been contemplating talaga kung ibebenta ko siya kasi I haven't used it in a while. Magto 2 years na since I've last used it. This is a classic bag and super hinunting ko talaga to. One of the hardest bags to source. Dior Saddle oblique na silver hardware ha. Tapos yung black stitching. Ang ganda kasi ng colorway na to. It's very unisex kaya gusto ko siya. With the current market price of the Dior Saddle, parang hindi na ako makakabili ulit. It's a really nice bag and it makes me happy. Siya lang yung bag na naka-display talaga dito sa yung nakasabit na ganun. If I would ever keep one Dior bag, it would be this one. It's very hard to source. Sobrang hirap i-source nitong black Dior oblique na silver hardware. 100K plus na yung market price na to. So, hindi ko na siya ma-let go talaga. Instead, I'm gonna let go this one, I think. Ito na lang ile-let go. I've used it once siguro, pero ayan siya. It's just this Dior oblique trotter. Parang speedy yung style niya. I think this is in the size 20 or 25. Jackpot ko lang din nabili to. And ayun nga, parang hindi siya bagay, be. Mukha akong matatawag na ma'am sir dito. Kaya, pero tatanong ko muna si mama kung bet niya to. Pero if hindi niya bet, I would probably sell it na lang din. Nakikita ko yung market price niya is around 18K and I will sell mine for 10K na lang siguro. Yan yung ibig ko sabihin. I would sell bags that don't add value to my collection. Parang hindi ko naman siya nagagamit. Tapos parang nag-iipon lang siya ng alikabok dito sa closet ko. Siguro to make more room for pieces that I would actually use. Diba? Nagbabalak pa akong bumili ng Goyard tote. Yung Goyard tote naman kasi, I know for a fact that I would use it so much. Kasi, this Goyard Mini Anjo,
Grabe, super na ROI ko to. As in, lagi ko siyang ginagamit. Has skyrocketed. As in, super taas na ng presyo na to. Plan on buying another color na to. Yun nga na-share ko na I would want a yellow one or an orange one. Kung bibili na lang siguro ko ng another Goyard, hindi na katulad nito. Yung mas bigger na, yung pwede ko siyang ipampasok sa work. Grabe, I'm never gonna sell this. Ayan, sa mga naghahanap ng laptop bags, I have this Coach na laptop bag. It fits a 13-inch na laptop or an iPad. I'm gonna sell it na kasi, yun nga, hindi ko naman siya ginagamit. I would sell this only for 4K. Ayan, super mura for a Coach laptop bag. Complete pa to. It still has cards. Ay, lahat pala ng binibenta ko is authentic ha. Baka isipin nyo kasi all items are authentic. Ay, nag-live selling. You could put your papers here, ganon. Ayan, may mga card holders pa sa dyan. Tapos another compartment, 2 side pockets. I really thought I would use this so much. Parang ginamit ko lang siya nung nag-review ako for certification. This is so nice. You could actually use it as a bag din, as a clutch. I'm gonna sell it for 4,000 pesos lang din. Another bag that I'm selling is actually this one. Ayan. It's this mini Longchamp na bag. It comes with a crossbody strap. Nung pandemic, na-addict ako sa lime green and I thought magtatagal yung love ko for lime green. Pero sadly, hindi siya nagtagal. Once ko lang siya nagamit and hindi ko pa talaga siya ginamit as in gamit. Pinampicture ko lang siya. I don't know how much I paid for it. 9K din yung binayad ko for it. Pero I'm gonna sell it for lower. Siguro mga 7 lang or 5, ganon. This one naman, this is probably one of the best bags that I own. Pero ang tagal ko na din siyang hindi ginamit. Pero I'm not willing to sell it kasi ganun siya kaganda. Best entry-level bag that I have ever purchased. I actually sold yung isa kong ganito kay Cy Smith. This one is another Longchamp bag. Hindi ko din siya masyadong ginagamit pero I'm not gonna sell it kasi bigay siya ng ate ko. I'm planning to use it. Siguro kapag nang ibang bansa ako. Ayan, sa Thailand! O kaya sa Bali, bagay to. Grabe. This one naman, I have 3. My toxic trait before, when I started collecting, when I like a bag, I buy it in different colors. These are examples na hindi ko masyadong ginagamit right now, pero they just make me happy when I see them sa collection ko. Super cute niya yung style. Back then, I remember. Ang ganda pa dito. Super dami niyang malalaman. The white multicolor, super rare nito as in. Hindi ka na makakahanap nito ngayon sa resale market, itong mga multicolor. I got this from Sonu Vintage last year. Ginamit ko din siya sa Japan trip ko last year. Super cute. Ang ganda nito. Ito yung pinost ni Kylie Jenner ata na pinangregalo niya sa mga anak niya tsaka sa mga pamangkin niya. So lahat ng Kardashian kids meron gantong bag. Feeling Kardashian kids si kuya nyo. These just make me happy. Lalo-lalo na yung multicolor line. That is one of my favorite collabs ng Louis Vuitton. Ayan. I also have these, yung mga pochette versions naman. Isang araw talaga napaisip ako, should I sell them? Kasi once in a blue moon ko lang sila magamit. Lalo-lalo na to mga multicolor pieces. Pag summer ko lang talaga sila nagagamit. Kasi parang awkward nila gamitin. Louis Vuitton, Stephen Sprouse collab na graffiti. Binili ko to dahil kay BJ Pascual. BJ Pascual actually has this bag. Parang feeling ko redundant na lang yung collection ko kung if I have the monogram and this one. So I sold the monogram. If ever pala sensitive kayo sa luxury, I suggest you skip to the part na tapos na yung topic na to. Sorry po sa mga hindi comfortable with luxury goods. Actually, before this vlog, nung kalipat ko dito sa new house, ang dami ko na din na-dispose na bag. Kasi I filmed last year ng bag collection pero I really never uploaded it. Nung kalipat ko dito sa new house, parang ang dami kong na-realize. Luxury isn't essential na para sa everyday life. You don't need luxury goods para mabuhay din. Because of that realization, ang dami ko na din na let go. Binenta ko na din most ng mga bags ko. Ayun nga, parang it doesn't add value to my collection din. Tapos, doesn't add value to my life in general. So, as I've said, I really like nice things. Pero I really don't want to seem like I'm out of touch. Parang ganun. I kinda minimized yung pagpapakita ko ng luxury goods. It seems a bit out of touch daw. Pero I don't want to make it seem that way. Kasi I'm still me. Ito lang talaga yung luho ko sa buhay. Binibenta ko na kasi I'm getting older. I'm realizing na, ayun, parang madami pang mapaglalaanan ng pera. Anyways, to panic buying to. Louis Vuitton discontinued this line, yung toiletry pouch nila. I got it in all the sizes. Toiletry 25, I'm really not sure. 19 and the toiletry 15. Although I use this all the time sa mga events, lalo na sa mga formal events, ganyan,
sa mga kasal, corporate events, ganon. Lagi talaga nagagamit to. Nag-iipon na lang din naman siya ng alikabok sa collection ko. So, I'm gonna sell it. 8K, 7K, ganon. Medyo maalikabok siya kasi hindi ko siya ginagamit talaga. Ang alikabok talaga sobra. Binili ko to dahil kay Ariana Grande. I saw one post na ito yung gamit niyang bag and binili ko siya for that reason. Sabi ko dati, gagamitin ko siya as pencil case. Kaso, most pens, hindi naman kasya dito kasi medyo maikli siya. 5K. Alam ko, 5K ko nabili to. Pero next bag that I will sell is actually this one. This is a Dior terry cloth trotter bag. I just want it to go to a new owner na magagamit niya talaga kahit hindi summer. I just want to find a new owner for it kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit. I would sell this for 5,000. Nakita ko yung selling price nito ngayon is around 7.5 to 10K. Super andyan! Tingnan nyo daw. Tingnan nyo daw who's here. Oops. Hi, Archie. This bag, di ko na din siya masyadong ginagamit. Parang last time I used it is parang 3 years ago na. This bag has a sentimental value sa akin. Is a gift from my mom. As in, nag-rank 1 ako sa buong school namin. So, imagine that. That's a big, big achievement for me. So, ayan, ito yung binili sa akin ni mama. Hindi ko alam paano siya nagkakasya sa akin before, pero ayan, tumaba na si Kuya sa inyo, hindi ko na siya nasasara. Feeling ko pagsisisihan ko kapag binenta ko to. Now na medyo tumatanda na tayo, I want to splurge more on travel. And kung bibili ako ng bag, I would rather buy it abroad. Para yun nga, parang merong token, kumbaga, from that country. This one is a heartbreaking one, pero ang gagawin ko, pepresyohan ko na lang siya ng presyong ayaw ibenta. Isa to sa mga dream bags ko. Fendi Baguette. Black on black hardware siya. And rabbit fur. Super tagal kong hinanap to. Parang ang hirap niyang gamitin sa Pilipinas kasi fur siya. I don't know. I can't pull it off. Hindi ko siya kayang i-style. So, eto na. Final na. Eto na yung mga ibebenta nating bags. Dati talaga, when I sell bags, nalulungkot ako. I don't know. It's kind of fulfilling. Ang aliwalas sa pakiramdam right now, maganda dito, mabenta ko siya sa reseller para isahang shipment na lang siya. So, I'm gonna sell my luxury bags. Magbebenta ka pero bibili ka ng bago, di ba? Ano naman yun? Eh, at least nga, nagbenta ako, di ba? This one, itong Balenciaga na mukhang paper bag lang. I've been using this so much. As in, ito na talaga yung daily kong bag. Office bag, work bag, pangharabas bag. Grabe, ROI na din tong bag na to. Ano man bibilin ko? Birthday gift ko. Tapos yun nga yung doon sa out of the country trip. Finish cleaning yung mga bags na ibebenta natin and later pipicturean ko na sila. I'm just gonna show you guys something. May binili kasi si mama para sa akin. Binili niya ako nitong robot na vacuum. Kahit hindi na ako nakatira talaga sa bahay, binibilan niya pa din ako ng mga gamit-gamit. Ngayon, binilan niya ako nitong robot na vacuum para daw sa buhok ni Archie kasi punong-puno ng buhok ni Archie yung bahay na to. Yung ate ko naman, may inabot siya sa akin kanina and it's this one, this Charlotte Tilbury na setting spray kasi sabi ko wala na akong setting spray din. Parang dual pack to, dalawa na siya agad. So, binigay niya sa akin yung isa. Setting spray lang siya for your makeup. Thank you, Tijoy. Thank you, Ma, para sa robot na to. Let's try it out. Kasi, okay, kung makikita nyo, ayan, sobrang daming buhok ni Archie. Paano ba to? Wait. Oh my gosh, Japanese siya. Wala akong maintindihan, babe. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayun, gumagana. Oh my gosh, amazing! Yan, pag may nababangga siya, nagre-readjust siya. O, diba? Wait lang, kailangan ko lang sarado yung pinto, baka mahulog siya sa hagdan. Wow! Mukha siyang ipis! Ipis? Dati nung nakatira pa ako dun sa old house, gusto ko nang bumili niyan. Kaso si mama mismo yung nagbabawal sa akin. Kasi tatama rin daw ako maglinis. Parang hindi na daw ako maglilinis. Aasahan ko na lang daw yung robot na yan. Eh ngayon, siya yung bumili for me, diba? Ayun na siya, nandito na siya. Ang funny naman nito. Ayun na siya, pumasok na siya doon sa loob. Ayun na siya, lumabas na siya. Ayun o, galing. Diba? Amazing, nakukuha niya yung mga buhok. Thank you, Ma, dito sa pa-robot mo.
Tingnan nyo guys, wala pa man. Yan o. Wala pa man. Ang dami nang nakuhang buhok. Yan o. Wala pa man. Ang dami nang nakuhang buhok. Super scared. Gusto ko na. His eyes had caught the flash of the dice in my book, but I knew he had. The boy stepped closer. I stared, my throat closing in horror at what I had. My father stared down angrily at me, his lips drawn back to she that was always a hair's breadth away, without a feud. He mentioned he was comforted. Later I spoke prayer as he brushed against me. So yeah, guys, it's actually bedtime na, and I just started reading the Song of Achilles. Nasarado ko siya nung walang bookmark. I finished this much. I'm reading it with an ebook. This is my first time to read nang may accompaniment ng ebook. So, parang binabasa niya for me. I set it sa 1.3 to 1.4 na speed kasi yung normal na speed is too slow for me. Parang, bilisan mo naman, be. Ang bagal mo naman magbasa. So, ayun. This is on Spotify pala. If you want to listen to it, nasa Spotify siya. I'm already in chapter 5. Tutuloy ko na lang siya sa ibang araw kasi medyo inaantok na ako and maaga pa ako tomorrow. This book is good so far. I was scared to read it kasi nga sinasabi ng mga tao, masakit daw tong book na to. It really hurts daw. Sasaktan natin ang sarili natin sa pagbabasa ng libro na to. Pero ayan, ang galing pa nung voice actor na to. Ang ganda ng boses niya, so nag-enjoy ako with it. Ayan na siya agad. Kasi tuloy-tuloy nga naman yung pagbabasa ng sa audiobook. So, kailangan mo talaga siyang sabayan. I'm gonna go to bed na yan. That's all for this vlog. I hope you guys enjoyed it. A lot of you also have been requesting for me to do bag collection video. Meron na akong na-film pero hindi ko pa siya fully upload. So, ito pa lang yung pahapyaw nung bag collection video na yun. I hope you guys enjoyed this vlog. I'll see you guys on the next one. Bye-bye!